Ma'am Rina, maaari po ba kaming makiusap? Pakiusap na tanong ni Manang Emilia, hawak ang kanyang tiyan na kumakalam na. Hindi na po talaga namin magagawa ng maayos ang aming trabaho dahil nagugutom na po kami. Maaari po ba kaming bigyan ng kahit konting pagkain? Hindi ba't kumain pa lang kayo kanina? Tanong ni Rina. Mamaya na kayo. Magtiis muna kayo. Sa sumunod na araw, napansin ni Manang Emilia na talagang nangihina na si Eluine sa matinding gutom, kaya muli na naman silang lumapit kay Rina. Sinabi ko naman, napaparusahan kayo hanggang sa hindi kayo natututo, hindi ba? Pero ma'am, hindi po talaga namin kaya. Kahit kaunti lang po sana ayos na sa amin. Mahinang sabi ni Eluine. Okay, kung talagang gutom na kayo. Tumayo si Rina at pumunta sa kusina. Pagbalik nito, dala nito ang isang pinggan ng ulam na halatang panis. Kulay berde ng ibabaw nito at may amoy na hindi maganda. Inilapag nito ito sa sahig sa harap ni naman ng Emilia at Eluine. Kainin niyo yan, sabi ni Rina. Hanggang sa hindi kayo natututo at hindi niyo sinusunod ang gusto ko, iyan lang ang makakain ninyo. Walang nagawa si naman ng Emilia at Eluine kundi ang tumanggap ng pagkain. Ngunit bago pa sila makakain, biglang bumukas ang pintuan ng mansyon. Isang lalaki nakasuot ng maayos sa damit ang pumasok. Iyon ay walang iba, kundi si Leonardo. Rina, I came home early to surprise you. Simula ni Leonardo. Ngunit biglang tumigil siya nang makita ang eksenang nagaganap sa harap. Nakita nito si Rina na nakatayo sa harap ni Manang Emilia at Eluine, habang ang isang pinggan ng panis na ulam ay nasa sahig. Natigilan ang lahat, at ang mukha ni Rina ay agad na nawala ng kulay. What is going on here? Sigaw ni Leonardo ng galit na galit. Mabilis itong tumakbo papunta sa kanila. Hinawakan nito ang balikat ng matanda at tiningnan nito ng may pag-aalala. Mom? What are you doing here? I thought you were on vacation. And why are you on the floor and why is there spoiled food in front of you? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Unang beses tumapak si Eluine Castillejo sa Maynila na may dalang isang malaking bag. Konting damit at napakaraming pangarap na halo sa takot at kaba. Malayo ito sa tahimik na probinsyang kinalakihan niya. Malayo sa amoy ng bukid, sa huni ng mga ibon tuwing umaga, at sa simpleng buhay na kahit maliit ay puno ng pagmamahal at tawanan ng pamilya. Ang mansyon ng mga Altamirano ang una at tanging destinasyon niya sa lungsod. Malaki ang tarangkahan ng mansyon, mataas ang bakod, at ang bahay ay tila isang mansyong napapanood lamang niya noon sa telebisyon. Napalunok siya habang pinipindot ang doorbell. Ramdam ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ilang segundo pa lamang lumipas nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang matandang babae na may maamong mukha at mabait na mga mata. Magandang hapon po. Nauutal niyang bati sa ginang. Ngumiti ito sa kanya. Magandang hapon naman sa iyo, iha. Tiningnan siya nitong mabuti bago marahan na nagtanong. Ikaw siguro si Eluine, tama ba ako? Opo, ako nga po. Agad na sagot niya at bahagyang yumuko bilang paggalang. Ako naman si Emilia. Manang Emilia na lang itawag mo sa akin. Isa rin akong kasambahay dito. Halika iha, pumasok ka, huwag kang kabahan. Parang nabunutan naman ng tinik si Eluine dahil sa bait ng tono ng boses ng matanda. Sa unang tingin pa lamang, alam niya ng mabuting tao ang matanda. Sumunod siya dito. Lalo pa siyang namangha noong nasa loob na sila ng bakod ng mansyon, nilingon niya pa ang likuran niya. Dahil kusang sumara ang gate. Iba na talaga ang teknolohiya ng mga mayayaman ngayon. Lahat automatic na.
Tahimik ang mansyon nang pumasok sila sa loob. Walang ingay at parang walang ibang tao. Habang naglalakad sila papasok, hindi maiwasang magtanong na Eluin. Manang, kayo lang po bang nandito? Tumango si Manang Emilia. Oo, matagal na. Ang may-ari ng mansyon ay nasa ibang bansa at ako lang ang kasambahay dito. Maikling sagot niya. Bahagyang nagulat kasi paano nito nagawa na manatiling mag-isa sa mansyon na to? Napakalaki at kahit maganda, parang nakakatakot din. Kung mag-isa lang siya dito, tiyak na hindi siya makakatulog dahil sa takot. O bakit natahimik ka, Iha? Nilingon siya ng ginang. Ayos ka lang ba? May problema ba? Wala naman po. Nagulat lang po ako na mag-isa lang kayo dito kasi po napakalaki na tong mansyon. Iyan ang dahilan kung bakit naghahanap na sila ng kasama ko rito. Paliwanag ng matanda. Nag-aalala raw sila na mag-isa lang ako nag-aalaga ng bahay. Matanda na raw ako. Sabay tawa nito. Napangiti naman si Eluin. Salamat po, tinanggap niyo po ako na makasama niyo dito. Hindi naman ako ang tumanggap sa'yo at kaya huwag ka sa akin magpasalamat. Ako lang ang sumuri ng resume mo. Sabi ni Manang Emilia. At sa unang tingin pa lang, alam kong masipag at mabait ka. Maraming salamat pa rin po. Pangako ko po gagalingan ko dito sa trabaho ko. Mula noon, si Manang Emilia na ang naging gabay ni Eluin dahil nangangapa pa siya sa simula at marami pang bagay na dapat matutunan. Ginabayan niya ito sa paglilinis ng napakalaking bahay sa tamang pag-aalaga ng mga kasangkapan para hindi niya ito masira at sa pag-alam ng bawat sulok ng mansyon. Kahit bago ang lahat sa kanya, sinikap niyang matuto. Ayaw niyang masayang pagkakataong ibinigay sa kanya. Isang araw, habang naglilinis siya ng sala, napatingin siya sa isang malaking larawan na nakasabit sa dingding. Isang binatang may matatalim na mata, matangos na ilong at seryosong ekspresyon. Manang, mahina niyang tanong. Sino po siya? Lumapit ang matanda at bahagyang ngumiti. Siya, si Leonardo Altamirano, ang nag-iisang anak ng may-ari ng mansyon. Ang gwapo po niya, nasabi ni Eluin bago pa niya napigilan ang sarili. Isa po ba siyang modelo o kaya naman ay artista? Napatawa si Manang Emilia. Marami talagang nagsasabi niyan pero hindi siya modelo o artista. Nasa Russia siya ngayon. Isa siyang doktor. Sikat din siya doon. Ang kanyang ama ay half Spanish-Russian. Kaya ganyan na lamang siya kagwapo. Nagulat naman si Eluin. Doktor po pala. Oo, doon na siya namumuhay. Pati ang buong pamilya niya ay nandoon. Napakunot noo siya. Bakit wala po silang ibang larawan dito? Bakit larawan niya lang po ang nakasabit dito? Sandaling natahimik ang matanda bago sumagot. Ayaw din nilang ipaskil ang mga larawan nila rito. Privacy raw. Tumango si Eluin. Naiintindihan ko po. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang hindi niya lugar mag-usisa. Isang gabi, habang nagpapahinga sila matapos ang maghapong gawain, tinanong siya ni Manang Emilia. Iha, bakit ka nga pala lumuwas ng Maynila? Napayuko si Eluin bago nagsalita. Para po sa pamilya ko. Ako po ang panganay. Nag-aaral pa po ang mga kapatid ko. Tahimik lamang itong nakinig habang nagkukwento si Eluin tungkol sa ama. Kung paano ito nahirapan sa pagsasaka at kung paano lalong bumigat ang buhay nila nang mamatayan sila ng 2 kalabaw. May kaguluhan po kasi noon sa amin. Nalulungkot ang tinig niya. Pinagtripan po ang mga kalabaw namin. Simula noon, halos wala na ho kaming mapagkunan ng ikinabubuhay. Napabuntong hininga si Manang Emilia. Naku, kawawa naman kayo. Kaya po nagdesisyon akong lumuwas. Pagpapatuloy pa ni Eluin. Kahit mahirap, kailangan ko pong tumulong. Responsibilidad ko po yon bilang panganay. Hinawakan ng matanda ang kamay niya. Napakabuti ng puso mo, Iha. Mahina namang ngumiti si Eluin.
Ginagawa ko lang po ang kaya ko para sa pamilya ko. At ng araw na dumating siya sa mansyon na puno ng katahimikan at lihim, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Eluine. Isang simpleng dalaga mula sa probinsya na handang magtiis at magsakripisyo. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong pinakamamahal niya. Lumipas ang mga araw na mas magaan kaysa sa una. Unti-unti, natututunan ni Eluine ang takbo ng buhay sa mansyon ng mga Altamirano. Ang tamang oras ng paglilinis, ang maingat na pag-aayos ng bawat silid, at ang pagsunod sa sistemang matagal nang nakasanayan ni Manang Emilia. Sa tulong ng matanda, hindi na siya naliligaw sa malalawak na pasilyo at hindi na rin nanginginig ang mga kamay niya tuwing may bagong gawain. "Mabilis kang matuto ha, Iha?" Madalas na papuri ni Manang Emilia habang magkasama silang nag-aayos ng kusina. "Salamat po, Manang. Sinusubukan ko lang pong gawin ng maayos ang trabaho ko." Mahinhin naman niyang sagot. Tuwing gabi, bago siya matulog, tumatawag si Eluine sa kanyang pamilya. Palaging nandoon ang tanong ng kanyang ina. "Anak, ayos ka lang ba riyan?" "Opo, Nay. Maayos po ang amo ko. Mabait po ang kasama ko." Sagot niya at pilit na masigla ang tinig, kahit pa sobrang nangungulila na siya sa mga ito. "Kumakain ka ba ng maayos?" Singit ng kanyang ama. "Opo naman, Tay. Huwag po kayo mag-aalala." Hindi niya kailanman pinakita ang pagod, ang pangungulila, o ang bigat na minsan ay bumabalot sa kanyang dibdib. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga magulang. Para sa kanya, sapat na ang malaman nilang maayos siya kahit may mga gabi ring tahimik siyang umiiyak habang nakatitig sa kisame ng kanyang maliit na silid. Sa bawat araw na naglilinis siya sa mansyon, hindi maiwasang mapadaan ang kanyang paningin sa malaking larawan na nakasabit sa dingding ng sala. Ang larawan ni Leonardo Altamirano. Maingat niya itong pinupunasan. Tila ba isang kayamanan na kailangan niyang alagaan. Sa mga sandaling iyon, madalas siyang mapatigil. Ang gwapo niya talaga. Iyon ang madalas niyang maisip habang nakatitig sa larawan. Para kay Eluine, si Leonardo ang tipo ng lalaking pinapangarap ng karamihan. Matangkad, makisig, matalino, at halatang mayaman. Isang tanyag na doktor sa ibang bansa. Ngunit alam na Eluine ang kanyang lugar. Hanggang paghanga lang ang dapat niyang maramdaman. Iyon ang madalas na paalala niya sa sarili. Alam niyang napakalayo ng agwat ng kanilang mundo. Kung si Leonardo ay langit, siya na may lupa. Isang hamak na kasambahay. Isang dukha. Isang sanay sa kahig, isang tuka. Walang puwangang pag-ibig para sa tulad niya sa isang lalaking tulad ni Leonardo. Kaya sa halip na hayaang masaktan ng sarili, ginawa niyang inspirasyon ng binata. Sa tuwing napapagod siya, iniisip niya ang larawan sa dingding, hindi bilang pangarap na maabot, kundi bilang paalala na kailangan niyang magsikap para sa pamilya, para sa kinabukasan. Lumipas sa mga linggo na puno ng gawain na tahimik na paghanga. Hanggang isang hapon, habang nag-aayos sila ni Manang Emilia ng kortina, bigla nitong nasabi, "Iha, may balita ako." Napatingin si Eluine sa kanya. "Ano po yon, Manang?" "Babalik na raw si Sir Leonardo dito." Biglang kumabog ang dibdib niya. Hindi niya napigilan ang ngiting sumilay sa kanyang labi. Makikita ko na siya sa personal. Ngunit mabilis ding naglaho ang ngiting yon. Kasama raw niyang mapapangasawa niya. Dagdag pa ng matanda. Parang may humigpit sa kanyang dibdib. Mapapangasawa, ibig sabihin ay ikakasal na pala ito. Meron ng babaeng nakalaan sa mundo ni Leonardo. Isang babaeng siguradong kauri nito. Kaantig nito ng estado. Kaantig nito ng buhay. Ngunit hindi niya pinahalata ang lungkot. Pinilit niyang ngumiti kahit maliit lang. "Ha, ganun po ba?" Sagot niya. "Masaya po ako na magbabalik na siya dito. Tsak po ako na ganun din ang nararamdaman ninyo." Tumango naman si Manang Emilia. Hindi napapansin ang bahagyang lungkot sa mga mata ni Eluine.
Ano po bang kailangan nating gawin, Manang? Agad niyang tanong. Inilihis ang usapan. Para sa pagdating nila, kailangan nating linisin ang buong mansyon. Sagot ng matanda. Siguraduhin maayos ang lahat. Ayoko may mapuna sila. Opo, mabilis siyang tugon. Gagawin ko po ang lahat. At habang muli siyang abala sa pag-aayos, tahimik na tinanggap ni Eloise ang katotohanan na ang lalaking minsan niyang hinangaan mula sa malayo ay may sariling mundo, sariling kapalaran at sariling pag-ibig. At siya, mananatili sa likod ng mga pader ng mansyon, tahimik na magsisilbi, tahimik na mangangarap. Ngunit hindi kailanman lalampas sa hangganang alam niyang hindi niya dapat tawirin. Mabilis na lumipas ang mga araw na puno ng paghahanda. Halos hindi na namalaya ni Eloise ang pagod sa pag-aayos ng mansyon mula sa makinang na sahig hanggang sa mga kortina ang kailangang nakaayos ng perpekto. Iyon din kasi ang utos sa kanya ni Manang dahil gusto raw nito na maging perpekto ang lahat. Dumating ang araw na yon na may halong kaba at pananabik. Maaga pa lamang igising na sila ni Manang. Nakatayo si Manang Emilia sa sala. Paulit-ulit na tinitingnan ang paligid. Habang si Eloise naman ay tahimik na nakaabang. Tanga ng isang tray ng tsaa. Ngunit nang dumating ang sasakyan sa tapat ng mansyon, iisa lamang bumaba. Isang babaeng matangkad, balingkinitan. Nakasuot ng eleganteng bestida at may tindig na tila sanay masunod. Diretso itong pumasok na para bang pag-aari nito ang buong lugar. Good afternoon. Malamig na bati nito. Good afternoon po, ma'am. Sabay na sagot ni naman ang Emilia at Eloise. Bahagyang yumuko pa bilang paggalang. My name is Rina. Pakilala ng babae sabay abot ng bag kay Eloise. Na parang otomatikong inaasahang kunin iyon. Fiancé ni Leonardo. Agad naman na tinanggap ni Eloise ang bag sabay sabi, Welcome home po, Ma'am Rina. Kung hindi niyo po mamasamain ang tanong ko, pero nasaan po si Leo? Ang ibig kong sabihin ay si Sir Leonardo. Tanong ni Manang Emilia sa maingat na tono. May inaayos pa siya sa Russia, sagot ni Rina. May emergency sa ospital at susunod na lang siya. Tumango si Manang Emilia. Naiintindihan po namin. Ngunit doon pa lamang nagsimula na ang kakaibang pakiramdam ni Eloise. Hindi pa lamang lubusang nakakalibot sa mansyon si Rina ay may nasasabi na agad ito. Bakit parang may alikabok dito? Sabay turo sa isang istante. Hindi ba kayo marunong maglinis? Ganito ba talagang serbisyo niyo rito? Hindi mo lang kayo naghanda para sa pagdating ko? Sa bawat tanong, sa bawat puna, lalong bumibigat ang dibdib ni Eloise. Tahimik lamang siyang kumikilos. Pilit inaayos ang bawat bagay na tinuturo ng babae. Si Manang Emilia naman ay paulit-ulit humihingi ng paumanhin. Ginawa naman nila ng maayos ang kanilang trabaho. Pero sadyang ang gusto ng babae ay sobrang perpekto ng lahat. Pasensya na po ma'am, ayusin lang po namin agad. Ngunit tila hindi kailanman sapat ang ginawa nila. Isang hapon, habang inihahanda nila ang tanghalian, biglang sumigaw si Rina mula sa dining area. Manang! Sigaw nito. Ano ba to? Ito bang pagkain na ihahain ninyo sa akin? Nataranta si Manang Emilia. At ano po bang problema, ma'am? Hindi ito ang gusto ko. Hindi ba sinabi ko kanina kung anong kinakain ko? Bakit ibang hinanda niyo sa akin? Singhal ni Rina. Kasambahay lang kayo, hindi ba? Trabaho ninyo, nasundin ako. Napayo ko si Manang Emilia. Nanginginig ang mga kamay. Wala namang kasing sinabi ang babae kanina kung anong gusto nitong kainin. Noong lumapit dito si Manang Emilia kanina para magtanong kung ano ang gusto nitong kainin, wala itong sinabi at abala lang sa cellphone nito. Paulit-ulit nitong pinagsalitaan ng kung ano-anong mga masasakit na salita si Manang Emilia. Doon, hindi na nakatiis si Eloise. Mabilis siyang lumapit, kinuha ang tray. Ako na po, Manang. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Ako na po maghahanda ulit.
Tumingin sa kanya si Rina mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan nito ang buo niyang pagkatao. Siguraduhin mong tamang ihahanda mo. Ayoko ng paulit-ulit. Ayoko rin ng pinaghihintay ako na matagal. Kanina pa ako nagugutom, magagalit si Leonardo pag nalaman niya na nagugutom ako dito. Ayaw niya naman siguro na isumbong ko kayo sa kanya, tama ba? Opo, sagot na Eluine kahit ramdam niyang nanginginig ang loob niya. Matapos maihain ang eksaktong pagkain na gusto ni Rina, tahimik itong kumain. Para bang walang nangyari, na para bang hindi nito minaliit ang buo nilang pagkatao kanina. Pagkatapos, bumalik ito sa sala at umupo sa sofa. Nagbukas ang tablet at nag-relax na tila isang prinsesang kailangan na pagsilbihan sa bawat galaw. Ultimo pagkuha ng remote na kayang-kaya naman itong abutin ay kailangan pa nitong iutos sa kanila. Nang makabalik na sa kusina, doon lamang nakahinga ng maluwag si Eluine. Nilapitan niya si Manang Emilia na halatang nangingilid ang luha. Manang, bakit po ganun si Ma'am Rina? Marahan niyang tanong. Umiling naman ang matanda. Di ko nga rin alam, iha. Unang beses ko rin siya makasama. Di ko na inakala na ganun palang ugali niya. Napapuntong hininga si Eluine. Akala ko po, mabait. Ganyan nga din ang akala ko. Sagot ni Manang Emilia. Lalo na't napakabuti ng mga Altamirano. Hindi sila mapagmataas. Kaya nga nagtataka rin ako. Akala ko kasi, pipili si Sir Leonardo ng kasing buti nila. Tahimik silang dalawa. Sabay na napatingin sa sala kung saan nakaupo si Rina. Abalang-abala sa sarili nitong mundo. Sa sandaling iyon, may hindi naman maipaliwanag na kabang gumapang sa dibdib ni Eluine. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya, ang pagdating ni Rina sa mansyon ay simula ng isang pagsubok na hindi pa niya kayang pangalanan. Isang pagsubok na magbabago sa tahimik at payak na buhay na unti-unti pa lamang niyang natututunan na mahalin. Matapos ang pagdating ni Rina sa mabilis sa mansyon, lumipas sa mga araw ngunit hindi na tulad ng dating tahimik na buhay ni Eluine at Manang Emilia. Naging magulo ito at laging puno ng takot at pangamba na baka magkamaling muli. Si Rina Montefalco, ang mapapangasawa ni Leonardo, ay lalong nagpapakita ng mapagmataas itong ugali. Palagi na lamang sila nitong inuutos-utusan, kahit na hindi naman dapat nila trabaho yon kasi nga kasambahay sila nito at hindi alipin. Hindi rin tumitingin ng maayos ang mga kasambahay at palaging binabanggit ang yaman at katayuan bilang mapapangasawa ng doktor at anak ng isang mayamang pamilya sa Russia. Manang Emilia, tapusin mo na agad ang paglilinis ng kwarto ko ngayong araw. Sigaw ni Rina isang umaga. Nakasuot ng mamahaling damit habang hawak ang wine glass. Sobrang aga pa pero iyon na agad ang hawak nito. Sa makalawa may mga bisita akong dadating kaya ayusin niyo rin ang paglilinis sa buong mansyon. Ayoko na may masabi silang kahit na ano. I want everything to be perfect. Lumapit si Manang Emilia at tumango. Kahit na halata naman na pagod na ito mula sa paglilinis ng buong mansyon mula madaling araw dahil iyon din ang utos ng babae sa kanina. Sige po, Ma'am Rina. Sisimulan ko na po ngayon. Isang araw, tinawag ni Rina si Manang Emilia papunta sa kwarto at inilabas ang mamahalin nitong damit na may logo ng isang sikat na luxury brand na halos kasing halaga ng isang buwan na sahod ng matanda. Manang, labhan mo to ng maingat. Mariin na utos ni Rina. Huwag mong gamitin ang washing machine. Hand wash ang gusto ko para hindi masira ang tela. At gamitan mo lang ng espesyal na sabon na binili ko mula sa ibang bansa. Opo, Ma'am Rina. Sagot naman ni Manang Emilia at kinuha ang damit. Ngunit sa kabila ng pag-iingat ni Manang Emilia, nang matapos itong labhan at patuyuin ang damit, nakita pa rin nito ang isang maliit na mansya na hindi maalis sa ibabaw ng tela. Ang hindi alam ni Manang, matagal nang naroon ang mansya na yon. Hindi ang matanda ang may kasalanan nun. Dahil alam na rin naman ni Rina ang tungkol doon.
Bumigat ang dibdib ng matanda habang hawak ang damit. Alam nitong malaki ang halaga nito at tiyak na magagalit si Rina. Ngayong hapon, lakas loob na ibinigay ni Manang Emilia ang damit kay Rina. Ang kamay at labi ay namumutla na sa kaba. Ma'am Rina, pasensya na po. Sinubukan ko pong linisin ng maayos pero may matcha pa rin po na hindi ko maalis eh. Agad na kumunot ang noon ni Rina at kinuha ang damit. Nang makita ang mancha, napasingap ito at masamang tiningnan ng matandang kasambahay. Napakakitid ng utak mo, Manang! Sigaw ni Rina at ibinaba ang damit sa mesa ng biglaan. Hindi mo ba maintindihan ang simpleng utos na huwag mong sirain ito? Wala ka bang pinag-aralan para hindi mo maunawaan ang napakasimple lang na instruction na yon? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng damit na to? Napayo ko si Manang Emilia at nagsimulang humingi ng tawad. Pasensya na po talaga, Ma'am Rina. Sinubukan ko naman po lahat ng paraan para maalis ang mancha pero hindi ko po talaga magawa. Pasensya? Ano magagawa ng pasensya mo kung naman siya nang designer kong damit, ha? Sigaw pa ni Rina. Kinuha ang damit at tinapon nito diretso sa harap ni Manang Emilia. Ang halaga ng damit na yan ay 3,000 dolyar. Ibabawas ko yun sa sahod mo para matuto ka naman kung paano mag-ingat sa mga bagay na hindi mo kayang bilhin kahit pa sa buong buhay mo. Wala na lamang nagawa si Manang Emilia kundi tanggapin ang nais nito. Sige po, Ma'am Rina. Ayos lang po kung bawasan niyo ang sahod ko. Pasensya na po talaga kayo. Umalis na si Rina, papunta sa kusina, habang si Manang Emilia naman ay nananatiling nakatayo sa kwarto. Mga balikat na nanginginig mula sa galit at kalungkutan. Agad namang lumapit si Eloise sa ginang. Hawak ang tissue para punasan ang luhang tumutulo sa mga mata ng matanda. Manang, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Eloise na puno ng pag-aalala habang hawak ang kamay ni Manang Emilia. Hindi po tama ang ginawa sa inyo. Hindi naman po ninyo sinasadya na masira yung damit eh. Ngumiti naman ang mahinahon si Manang Emilia at hinaplos ang kamay ni Eloise. Ayos lang ako, anak. Wala tayong magagawa. Siya ang mapapangasawa ni Sir Leonardo. Kaya kailangan nating sundin ang kanyang mga utos. Pero Manang, ang laki naman po ng babawasin sa sahod ninyo. Sabi ni Eloise. Huwag na po kayo magbayad mag-isa. Hati na lang po tayo sa halaga ng damit. May ipon din naman po ako na pwede kong gamitin para tulungan kayo. Ngunit umiling lamang si Manang Emilia at hinawakan ang kamay ni Eloise. Hindi ko kayang tanggapin yan, anak. Alam kong kailangan mo rin ng pera. Para sa iyong pamilya sa probinsya. At kailangan mo silang unahin kesa sa akin. Ako na lang bahala kasi kasalanan ko rin naman yun tsaka mag-isa lang naman ako sa buhay. Ang sahod ko ay nakalaan lang naman para sa aking pagtanda at pagre-retiro. Kaya hindi ako magkakaroon ng problema. Hindi naman makapaniwala si Eloise sa kabutihan ng matanda. Manang, huwag na po ninyong hayaan na gawin ulit sa inyo ito ni Ma'am Rina. Mula ngayon, ako na lang po maglalaban ng mga damit niya at sisiguraduhin ko po na hindi ko po ito masisira. Tumango si Manang Emilia at ngumiti. Salamat anak. Kung yun ang gusto mo, hahayaan kita. Basta ingatan mo lang ang mga damit niya para hindi ka na rin mapagbintangan ng kung ano pa. Sa mga sumunod na araw, talagang lalong lumala ang ugali ni Rina. Isang hapon, tinawag nito si Eloise sa veranda kung nasaan ang babaeng kasalukuyan nitong may kausap sa telepono. Eloise, dalhan mo nga ako ng orange juice. Mariing utos si Rina nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Patuloy pa rin sa pakipag-usap sa tawag. Bilisan mo ang kilos mo, nauuhaw na ako. Opo, ma'am. Sagot niya. Tumakbo na si Eloise papunta sa kusina at kumuha ng juice. Ngunit sa kaba ay nagkamali siya at kumuha ng apple juice sa halip na orange. Nang ibigay niya ito kay Rina, agad na tumalim ang tingin sa kanya ng babae at ibinaba ang telepono. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng utos? Orange juice ang hinihingi ko, hindi apple. Sigaw ni Rina. Kinuha ang baso ng juice at tinapon nito diretso sa damit na Eloise.
Tatanga-tanga ka talaga. Palagi na lang mali. Simpleng utos, hindi pa magawa ng tama. Napatigil si Eloise dahil sa ginawa ni Rina. Ang malamig na juice ay bumasa sa kanyang uniform at tumugos pa sa kanyang balat. Ngunit hindi na siya umimik kundi yumuko na lamang at nagpaumanhin. Pasensya na po, Ma'am Rina. Ikukuha ko na lang po ulit kayo ng juice sa baba. Umalis ka na nga ngayon bago pa ako magalit. Sigaw pa ni Rina habang si Eloise ay tumalikod at dali-daling bumaba. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Manang Emilia na naghihintay sa kanya. Agad itong lumapit at nag-alala ang titig nito sa kanya. Ano nangyari sa'yo, anak? Tanong ni Manang Emilia nang may pag-aalala. Nakita na nito ang basa at dumi sa damit ng dalaga. Siya bang may gawa nito sa'yo? Hindi po. Mabilis yung sagot. Natapon lang po ng juice ang damit ko. Ngunit alam ni Manang Emilia kung ano ang totoo. Hinaplos ito ang balikat ni Eloise at ngumiti ng mahinahon. Alam kong siyang may gawa niyan sa'yo. At alam ko rin na hindi mo kasalanan yan, anak. Pero, hindi tayo pwedeng magalit o makipag-away sa kanya. At siya na ang magiging may bahay dito sa mansyon. Kailangan na lang natin at isin ang lahat. At gawin ang lahat ng makakaya para hindi na tayo mapagbintangan pa. Ngumiti naman si Eloise at tumango. Alam niyang tama ang sinabi ni Manang Emilia. Ngunit, hindi niya maiwasang maramdaman ang sama ng loob para sa kanilang dalawa. Bakit ba kailangan na ituring ng ganon si Rina? Ang mga taong nagtatrabaho ng mabuti para mapanatili ang kaayusan ng mansyon. Bakit ba kailangan itong ipamukha sa kanila na mas mataas ito ng estado sa buhay, kaya dapat silang maging sunod-sunuran dito? Naniniwala si Eloise na mapamayaman o mahirap, dapat pantay-pantay ang pagtrato. Ngunit ngayon niya napatunayan na ang tulad nilang mahirap ay dapat na maging sunod-sunuran sa mga mayayaman. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili nilang magpatuloy sa trabaho. Alam nila na kailangan nila ng pera at trabaho. At kahit na gaano pa kahirap ang sitwasyon at ang pakikisama sa kanila ni Rina, hindi sila nagpapabaya sa kanilang tungkulin bilang mga kasambahay ng pamilyang Altamirano. Isa sa mga bagay na lalong kinainis pa ni Eloise ay ang pagiging two-faced ni Rina. Tuwing kausap ito ni Leonardo sa telepono, nagiging sobrang lambing at mahinahon ito na para bang isang anghel. Ang boses na puno ng pagmamahal at pag-aalala, mga salitang puno ng pag-aasam na makasama ng binata. Ibang-iba kapag sila ni Manang Emilia ang kaharap nito. Han, kamusta ka na dyan sa Russia? Tanong ni Rina na napakalambing na boses. Hawak ang cellphone habang nakaupo sa sofa ng sala. Kanina lamang sinisigaw-sigawan sila nito. Aba ngayon ay daig pa nito ang isang anghel. Miss na kita eh. Kailan ba matatapos ang trabaho mo riyan? At si Mama, kailan ba siya uuwi mula sa bakasyon? Naboboard na ako dito sa mansyon. Kasambahay lang ang kasama ko. Mas gusto ko sana kung nandito kayo ni Mama. Minsan pa ay narinig ni Eloise ang sinabi ni Rina sa tawag. Huwag ka na mag-alala dito sa mansyon, Han. Lahat naman ay maayos at malinis. Wala akong problema sa kanila. Ang dalawang katulong, mababait sila at masisipag naman. Wala kang dapat ikabahala dahil ako nang bahala lahat dito. Ngunit sa sandaling ibinaba ni Rina ang telepono, biglang nagbago ang mukha nito. Mawawala ang ngiti. Nagiging matigas ang mukha at titingin sa direksyon ni na Eloise at Manang Emilia nang may sama ng loob. Manang Emilia, bakit hindi mo pa rin natatapos ang paglilinis sa kwarto ko? Sigaw nito agad at tumayo na mula sa sofa. Ma'am, hindi po ba ang sabi niya sa akin kahapon ay huwag ko na munang linisan dahil may ginagawa ka pa sa loob? Paliwanag ni Manang Emilia. Wala akong maalala na sinabi ko yan. Tanggi ni Rina. Linisin mo na ngayon din. Dahil bukas darating ang mga bisita ko. At ayoko makakakita ng kahit isang butil ng dumi pa doon. Kahit hindi pa tapos si Manang Emilia sa ibang bagay na pinag-uutos sa kanila ni Rina kanina, napayuko na lamang ito tumango.
Sige po, Ma'am Rina. Manang, ako na lang pong bahala sa lahat ng gagawin at kailangan linisin dito sa mansyon. Sabi pa ni Eluine. Isang araw, matapos kausapin ni Leonardo sa telepono, tinawag ni Rina sina Eluine at Manang Emilia sa kusina. Nakatayo ito sa harap ng mesa nang may matigas sa ekspresyon. I'm only going to say this once. Simula ni Rina at tumitingin sa kanila ng masama. Huwag na huwag kayong magkakamaling isumbong kay Leonardo o sa kanyang inang si Margaret na ngayon ay nagbabakasyon pa sa Canada ang mga bagay na ginagawa ko dito sa mansyon. Kung ayaw ninyong mawalan ng trabaho at mapadpad ulit sa probinsya o sa kalsada, manatili kayong tahimik at gawin na lang ninyo ang trabaho ninyo. Tumikim si Manang Emilia at tumango. Sige po, Ma'am Rina. Naiintindihan po namin. Hindi naman po namin ugaling magsumbong, lalo na't alam naman namin na kailangan namin ng trabahong to. Oo nga po, Ma'am. Dagdag pa ni Eluine. Hawak ang kanyang apron. Nauunawaan po namin na dapat kaming sumunod sa inyo. Hindi po kami magsasabi ng kahit ano sa sinumang tao. Satisfied naman ang umiti si Rina. Dapat lang. Ang mga katulad ninyo, dapat sumusunod lang sa utos at huwag kayong makikialam sa mga bagay na hindi naman sa inyo. Tandaan nyo yan. Mula noon, naging malinaw na kay Eluine ang pagkakaiba ng ugali ni Rina kapag kasama o kausap si Leonardo. Sa tuwing may tatawag ang binata, naririnig niya pa ito nagsasabi, "Hon, when are you coming back? I miss you terribly and I just want us to be together again. This mansion feels so empty without you." At naririnig naman nila ang sagot ni Leonardo mula sa telepono. "Hon, I want to come home as soon as I can too, but I still have few things to settle here in Russia. Patients to attend to and some paperworks I need to finish. After that, I'll be on my way home. We'll finally be together and we can start planning our wedding." Kabaliktaran ang madalas sasabihin ni Rina sa kasintahan, mukhang hindi naman ito naiinip dito sa mansyon. Mukhang tuwang-tuwa pa nga ito sa pang-aaripin sa kanila. At isa pa, madalas din itong lumabas para mag-shopping ng mga luxury items. Isang Sabado ng umaga, dumating ang 3 kaibigan ni Rina sa mansyon. Mga babae rin nakasuot ng mamahaling mga damit at may mga mamahaling gamit. Katulad ni Rina, sila rin ay mapagmataas at mahilig magpataasan ng estado sa buhay. Para bang iyon na lang mahalaga sa kanila. "Wow, Rina! Ang ganda naman ng mansyon mo!" Sabi ng isang babae na si Andrea. Tumitingin sa paligid ng sala nang may pagkamangha. "Sigurado ako masaya ka dito kaysa sa Russia, no?" "Oo naman," sagot ni Rina, tsaka nagmamalaki ng umiti. Inalalayan ng mga kaibigan na maupo. Lalo na't may mga kasambahay na gagawa ng lahat para sa akin. Hindi ko na kailangang gumawa ng kahit ano pa. Pagkatapos, tinawag ni Rina si Eluine at nag-utos na kumuha ng mga juice at merienda para sa mga kaibigan. Habang naghahanda si Eluine ng magkain, narinig niya ang usapan ng mga babae mula sa sala. "Rina, napakaganda naman ang kasambahay niyong yan ah," sabi ng isa pang kaibigan na si Monica. Tumitingin sa direksyon ni Eluine. "Mukhang mabait pa at napakaamo pa ng mukha. Hindi ka ba natatakot na baka mapansin niya ni Leonardo kapag umuwi na siya rito? Baka magustuhan niya pa yan kesa sa'yo." Humalakak si Rina at umiling. "No? Why would I be worried? If that's the only woman hanging around him, I'm not worried at all. I know Leonardo inside and out. He wouldn't even bother talking to a woman like her. Hindi siya magkakagusto sa isang babae na isang kahig isang tuka lang. Kagaya niya ni Eluine. She's just a maid mula sa probinsya na walang alam kundi maglinis at magluto. Hindi niya kayang pantayan ng yaman at katayuan ko. Samantalang siya'y walang iba kundi isang alipin dito sa mansyon." Narinig ni Eluine ang mga salitang yon at biglang bumigat ang kanyang dibdib. Gusto niyang umiyak dahil sa pangmamaliit sa kanya at sa pagtawa ng mga ito. Ngunit pinilit niyang pigilan ang mga luha.
Alam niya naman na totoo ang mga sinabi ni Rina, ngunit hindi pa rin maiiwasan na masaktan siya. Nang marinig ang mga salitang yon mula sa bibig ng babae, ngunit bago pa siya makapaglakad palabas ng kusina, nakita niya si Manang Emilia. Pumasok at lumapit sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang balikat at ngumiti. "Huwag mo silang pansinin, anak," sabi ng matanda. "Alam natin hindi tayo alipin at ginagawa lang natin ang trabaho dahil kailangan natin ito. Huwag mong payagan na masira ang mga salita at iyong pagkatao." Ngumiti naman si Eloise at tumango. Alam niyang tama ang sinabi ni Manang Emilia, ngunit hindi niya maiwasang isipin kung totoo nga bang hindi siya karapat-dapat para sa isang taong tulad ni Leonardo. Ngunit sa kabila noon, pinili niyang magpatuloy sa trabaho. Kailangan niya ito para sa kanyang pamilya at hindi niya hahayaan na sirain ng mga salita ni Rina ang kanyang mga pangarap. Ang pagiging mapang-api ni Rina ay lalong lumala sa paglumipas ng mga araw at ngayon, hindi na lamang si Manang Emilia ang pinag-iinitan, kundi pati na rin si Eloise. Dahil sa kagandahan ng dalaga at ang dali nitong makapagpasaya ng mga taong nakakausap, nagsimulang mag-isip si Rina na baka mapansin nga at magustuhan nga ni Leonardo itong si Eloise kapag umuwi na ito. Kaya sa lalong madaling panahon, gusto nito na mawala sa landas ang dalaga. "Eloise, bakit hindi mo pa natatapos ang paglilinis ng mga sapatos ko?" Sigaw ni Rina isang umaga. Hawak ang isang pares ng mamahaling heels na binili nito mula sa ibang bansa. "Sinabi ko naman na 'di ba na kailangan kong gamitin to ngayong hapon, hindi ba?" Wala namang maalala si Eloise na sinabi yun ng amo kasi nga lahat naman ng utos nito ay sinusunod niya. Para lang wala itong masabi at hindi sila nito mapagalitan. "Pasensya na po, ma'am," sabi niya. "Pero wala naman po kayong sinabi sa akin na..." "So, sinabi mong nagsisinungaling ako?" Ang mariin nitong putol. "Ay, hindi po sa ganun, Ma'am Rina. Pasensya na po, gagawin ko po agad ang utos ninyo." Umirap ito at binigay sa kanyang heels tsaka taas noon na iniwan siya nito roon. Siyempre ay dali-dali naman na ginawa niyang utos nito nang sa ganon ay hindi na ulit sila nito mapagalitan. Noong nagpupuna siya ng mga picture frame sa may sala, nahuli siya ni Rina na nakatitig sa larawan ni Leonardo. Nagalit ito sa kanya at pinagbawalan na siyang maglinis doon. Hindi alam ni Eloise kung ano ang dahilan at bigla na lang nitong nagalit sa kanya. Dahil tinignan niya lang naman kung may alikabok pa ba sa larawan dahil natatakot na baka makita na naman iyon ni Rina at mapagalitan sila. "Huwag ka magkamaling umasa, Eloise." Iyon ang sinabi sa kanya ng babae. "Hindi ka karapat-dapat sa isang taong tulad ni Leonardo. Kaya huwag kang umasa na mapapansin ka niya." Wala siyang nasagot dahil nabigla rin siya sa naging bintang nito sa kanya. Oo nga, humahanga siya noon sa binata. Pero nang malaman niya na ikakasal na ito, hindi na siya umaasa na mapansin siya nito kaya naman hindi niya alam kung bakit bigla nitong naisip ang bagay na yon. "Gawin mo na lang kung anong tungkulin mo dito sa mansyon at huwag nang maghangad ng iba," dagdag pa ni Rina. "Kung hindi ka magiging maayos sa trabaho mo, baka maisipan kong tanggalin ka na lang dito sa mansyon. Aba, maraming gusto makapasok sa trabahong to, alam mo ba?" Bumigat ang dibdib ni Eloise sa mga salitang yon. Hindi naman siya maaaring mawala ng trabaho dahil mahirap nang makahanap ng mapapasukan, lalo na ang tulad nitong may malaking sweldo. Kaya kailangan niya ng trabahong uri. At hindi niya kayang mawala ito. Nangangamba siya sa banta ni Rina at ang pangamba niya ay lalo pang nadagdagan. Isang gabi, habang nagluluto ng hapunan para kay Rina, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pinatay niya ang stove para hindi masunog ang niluluto at sinagot niya ang tawag. At narinig niya ang hikbi ng kanyang kapatid na si Lina. Bumangon agad ang pag-aalala sa kanyang dibdib dahil hindi naman tatawag ang kapatid niya habang umiiyak kung wala itong problema.
Ate Eloise, may nangyari po kay Papa. Sabi ni Lina sa pagitan ng hikbi. Habang nagtatrabaho siya sa bukid kaninang umaga, bigla na lang siyang nahimatay. Dinala po siya sa ospital at sabi ng doktor nagkaroon po siya ng mild stroke. Kailangan po natin ng pera para sa kanyang panggamot at may mga gamot na rin po na nireseta ng doktor ang kailangang mabili. Hindi naman makapaniwala si Eloise sa narinig. Parang biglang tumigil ang mundo niya habang iniisip ang kalagayan ng kanyang ama. Ha? Nasaan na si Papa? Maayos na bang lagay niya? Natatakot naman na tanong niya habang ang mga luha na tumutulo sa kanyang mga pisngi. Naagapan naman siya, ate. Nagpapahinga na po siya ngayon sa kwarto. Ayaw niya nga po na tawagan kita pero wala po kasi kaming pera ngayon para makabili ng gamot niya. May mga utang pa tayo kay Tia, kaya hindi niya na kami pinautang ulit. Magpapadala agad ako ng pera. Huwag kayong mag-aalala. Hahanap ako ng paraan dito basta huwag niyo lang pababayaan si Papa riyan. Sagot niya. Sige po, hihintayin namin ate. Sagot pa ni Lina. Siya nga po pala ate. Sinabi ng doktor na kailangan po ni Papa na manatili muna sa ospital para maobserbahan at para sa mga gamot na kailangan niya. Binigyan niya ng lakas ng loob ang kanyang kapatid bago binaba ang tawag. Ngayon lang niya nararamdaman na napakasakit na malayo sa pamilya dahil hindi niya sila madamayan. Kung magkakasama sila, baka kahit papaano ay naging magaan ang lahat. Pero kung wala naman siya dito, tiyak na mahihirapan silang humanap ng paraan para mabili nila ang gamot na kailangan. Kailangan niyang magsumikap ng husto para makapadala ng pera sa kanyang pamilya. Ngunit paano kung mawawalan siya ng trabaho dahil kay Rina? Nang makita ni Manang Emilia ang kalagayan ni Eloise, agad itong lumapit at tinanong kung ano ang nangyari. Nagsabihin ng dalagang tungkol sa ama nito, niyakap siya ng matanda ng mahigpit. Anak, hindi ka nag-iisa, sabi ni Manang Emilia. Alam ko nahihirapan ka ngayon at gagawin ko ang lahat para makatulong sa'yo. Hindi kita hahayaan na mawalan ng trabaho. Kailangan mo to para sa iyong pamilya. Mula noon, sinimula ni Manang Emilia na gawin ang lahat para mapabuti ang loob ni Rina kay Eloise. Tuwing may utos ang babae, agad itong susunod at hindi magsasalita ng kahit ano. Kahit na paulit-ulit itong pinapagalitan at binabatikos si Rina. Tatahimik na lamang ito at gagawin ang tungkulin. Isang hapon, matapos tapusin ang lahat ng trabaho, lumapit si Manang Emilia kay Rina na kasalukuyang nagbabasa ng libro sa sala. Napayoko ito at nagsimulang humingi ng pabor. Ma'am Rina, maaari po ba ako makiusap sa inyo? Tanong ni Manang Emilia. Ano na naman ba to, Manang? Tanong ni Rina nang hindi malang tumitingin sa matanda. Patuloy pa rin ito sa pagbabasa ng libro. Hindi ba tapos na kayo sa mga trabaho ninyo? Opo, ma'am. Sagot ni Mang Emilia. Ngunit gusto ko lang pong makiusap na huwag niyo pong tanggalin sa trabaho si Eloise. Kailangan po niya ng trabaho dahil po ang kanyang ama nagkasakit at kailangan po ng pera para pampagamot. Hindi naman po siya makakapagpadala ng pera sa kanyang pamilya kung mawawalan po siya ng trabaho dito. Huminto si Rina sa pagbabasa ng libro at tumingin kay Manang Emilia nang may ngisi sa mga labi. Bakit naman ako makikialam sa problema ng kasambahay ko? Tanong nito nang may pang-aasar. Ano pong meron sa babaeng yon na lahat na lang ay napapahangat na aawa sa kanya? Dahil siya po ay isang mabuting bata, Ma'am Rina. Sagot ni Manang Emilia. Ginagawa niya lang ang lahat para sa kanyang pamilya. At hindi po niya sinasadya na makagawa ng pagkakamali o ng kung ano pa man. Kaya kung maaari po, huwag niyo na lang po siyang problemahin o pag-initan. Gagawin ko na lang po ang lahat ng iyong pinag-uutos. Basta huwag lang po ninyong tanggalin sa trabaho si Eloise. Ngumisi si Rina at tumayo mula sa sofa.
Tumingin ito kay Manang Emilia ng may kasiyahan. Sa mga mata ay tila nasisiyahan ito na makita nakikiusap at walang kalaban-laban ng matanda. Sige na nga, Manang, sabi ni Rina. Hahayaan ko nang manatili siya dito sa mansyon. Pero sa isang kondisyon. Dapat niyang gawin ang lahat ng aking utos nang walang reklamo. At hindi siya dapat gumawa ng kahit isang pagkakamali pa. Kung hindi na ako magpapatawad pa. At patitigilin ko na talaga siya sa pagtatrabaho dito. Salamat po, Ma'am Rina. Sisiguraduhin ko po na hindi na siya gagawa ng kahit ano pang makakapagpagalit sa inyo. Umalis na si Rina papunta sa kwarto nito, habang si Manang Emilia naman ay nananatiling nakatayo sa sala. Alam nitong hindi pa tapos ang lahat, ngunit sa ngayon, masaya na ito dahil hindi na matatanggal sa trabaho si Eloise. Isang gabi, pagkatapos ng lahat ng trabaho, lumapit si Eloise kay Manang Emilia na tahimik namang nakaupo sa kusina. Hawak ang isang baso ng tubig, hinawakan niya ang kamay ng matanda at tumingin sa kanya ng may luha sa mga mata. Manang, maraming salamat po talaga. Buong pusong sabi ni Eloise. Alam ko na ikaw ang gumawa ng paraan para hindi ako matanggal sa trabaho. Sobrang laking bagay po nito sa akin, lalo po ngayong sunod-sunod ang problema sa aming pamilya. Ang aking ama ay nasa ospital pa rin po at kailangan ko pong magpadala ng pera para sa kanyang mga gamot. Ngumiti naman ng mahinahon si Manang Emilia at hinaplos ang kamay ni Eloise. Huwag ka mag-aalala, anak. Gagawa tayo ng paraan para malampasan natin to. Alam kong nahihirapan ka. Pero tandaan mo hindi ka nag-iisa, ha? Tayo'y magtutulungan. Kitang-kita ni Eloise ng pagsasakripisyo ni Manang Emilia araw-araw para lang hindi siya mawalan ng trabaho. Kitang-kita niya kung paano nito tiniis ang masamang salita at masamang pagtratong ibinigay ni Rina. Kaya naman, ginawa niya rin ang lahat para makatulong tuwing may libreng sandali o sa tuwing tapos na siya sa lahat ng utos sa kanya ni Rina. Tinutulungan niya ang matanda sa paglilinis, paglalaba at paghahanda ng pagkain. Isang umaga, narinig nilang malakas na sigaw ni Rina mula sa kwarto. Pagkatapos ay lumabas ito na may pulang mukha mula sa galit. Hawak ang cellphone na tila ba binagsak na nito sa sahig dahil basag na ang screen. Hindi ko na makakaya makipag-usap sa kanya, sigaw ni Rina habang naglalakad palabas ng kwarto. Tumingin sa direksyon na Eloise at Manang Emilia ng masama. Nag-away kami ni Leonardo. Sinabi niya na hindi pa siya makakauwi dahil may mga bagay pa siyang kailangan na ayusin. At sinabi pa niya na baka hindi na muna kami ikakasal ngayong taon. Hindi alam ni Eloise kung paano sasagutin ng babae. I'm so annoyed. Pati sa inyo ay naiinis na rin ako. Dahil sa away namin yon, parurusahan ko kayo. Hindi kayo makakakain hanggang sa hindi pa ako napapatawad ni Leonardo. Wala kayong karapatang kumain habang ako'y nagdurusa dahil sa kanya. Wala na silang magagawa kundi tumanggap ng parusa. Hindi sila makakakain ng almusal, tanghalian o hapunan. Tanging tubig lamang ang kanilang panangga sa gutom. Pagkalipas ng isang buong araw, kitang-kita na ni Manang Emilia na nagugutom na si Eloise. Namumutla na ang mukha nito at nangihina sa bawat galaw. Anak, kaya mo pa ba? Nag-aalala na tanong ni Manang Emilia, sabay hawak sa balikat niya. Kaya ko pa po, sagot niya at pilit nang umiti dito. Hindi, mukhang nangihina ka na talaga, sabi ni Manang. Gagawa ako ng paraan, ha? Hahanap ako ng pagkain para sa atin. May mga natitirang pagkain pa naman sa kusina na hindi niya napapansin, baka makakain tayo ng kaunti. Bumangon sila at dahan-dahang pumunta sa kusina. Habang si Manang Emilia naman ay kumukuha ng ilang pirasong tinapay, biglang pumasok si Rina sa kusina. Nang makita sila nito agad na tumalim ang tingin nito sa kanila. Anong ginagawa ninyo rito? Sigaw ni Rina. Pareho silang natigilan at napayuko.
Lumapit naman sa kanila si Rina. Kinuha ang tinapay na kinuha nila. Hindi talaga kayo marunong sumunod sa simpleng utos, ano? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na hindi kayo makakakain? Sinong nagsabi sa inyo na pwede kayong kumuha ng tinapay nang walang pahintulot ko, ha? Bakit hindi niyo sinusunod ang utos ko? Hindi na napigilan ni Manang Emilia ang sama ng loob. Ma'am Rina, hindi naman po yata tamang ginagawa niyo sa amin. Sabi nito tumingin sa babae ng walang takot. Hindi naman po kaming dahilan ng away ninyo ni Sir Leonardo. Bakit ho kami pinaparusahan at ginugutom ninyo? Wala po kayong karapatang gawin to sa amin. Lalong nagalit si Rina sa sinabi ng matanda. Lumapit ito kay Manang Emilia at dinala ang kanyang daliri sa noo ng matanda. Dumaong ito ng husto na para bang gusto nitong bumaon sa ulo ng matanda. Huwag kang sumagot sa akin! Sigaw ni Rina ng mas malakas pa. Mga katulong lang kayo dito sa mansyon, kaya dapat kayong sumunod sa lahat ng sinasabi ko. Hindi kayo makakakain at yon ang desisyon ko. Kung ganun lang naman po, ibigay niyo na lang sa amin ang sahod namin at aalis na kami dito. Sabi ni Manang Emilia ng mariin. Hawak ang kamay ni Eloise para protektahan ito. Hindi na namin kayang tiisin ang mga pang-aabuso ninyo sa amin. Ngunit mas lalong nagalit si Rina sa sinabi ng matanda. Hinawakan nito ang braso ni Manang Emilia at hinila ito palapit. Hindi kayo makakaalis dito sa mansyon. Wala ni isang taong pinapayagan kong umalis. Sigaw nito na mapangbanta. Kapag malaman ni Leonardo na umalis kayo, magagalit siya sa akin. At baka hindi niya pa ako pakasalan. Kaya kung ayaw niyong mapahamak pang pamilya ninyo, manatili kayo dito at sundin ninyo ang lahat ng aking utos. Tandaan ninyo, ako pa rin ang masusunod dito. At kung susubukan niyong umalis, wala kayong mapupuntahan at sisiguraduhin kong babalik din kayo dito. Binawi na ni Manang Emilia ang braso at tumayo ng tuwid. Alam nitong wala na silang laban sa babae, ngunit hindi nito hahayaan na saktan pa nito si Eloise o ipagkait pa sa kanila ang pagkain. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagdurusa, ipaglalaban nila ang kanilang karapatan bilang mga tao. Kahit na ibig sabihin nun, ay harapin nila ang galit ni Rina. Pagkatapos ng pagbabanta ni Rina, hinawakan ni Manang Emilia ang kamay ni Eloise at ngumiti ng mahinahon. Huwag ka mag-aalala, anak, sabi nito. Dahil batid na kinakabahan at natatakot na si Rina. Darating ang araw na malalaman din ni Leonardo kung anong tunay na ugali ni Rina at hindi tayo muling masasaktan. Sa ngayon, kailangan lang nating magtiis. Hindi pa natin natatanggap ang sahod natin at wala naman tayong ibang mapupuntahan. Lalo na ngayon na kailangan mo ng pera para sa iyong pamilya sa probinsya. Huminga ng malalim si Eloise na tumango. Pinilit ng umiti kahit na ramdam niya ang gutom at pagod. Opo, Manang. Susundin ko na lang po ang lahat para hindi na po tayo mapahamak pa. Ang ugali ni Rina ay hindi nagbago sa mga sumunod na araw. Sa halip ay lalong lumala pa ito. Isang araw, matapos nilang linisin ang buong mansyon mula madaling araw, hindi na talaga kaintiisin ni Manang Emilia ang gutom. Dahil isang beses sa isang araw lang sila payagan ni Rina na kumain. Para naman daw magtanda sa kanilang pagiging suwael. Namumutla ng matanda at nangihina na sa bawat galaw. Habang si Eloise naman ay halos mahimatay mula sa kawalan ng pagkain. Ma'am Rina, maaari po ba kaming makiusap? Pakiusap na tanong ni Manang Emilia. Hawak ang kanyang tiyan na kumakalam na. Hindi na po talaga namin magagawa ng maayos ang aming trabaho dahil nagugutom na po kami. Maaari po ba kaming bigyan ng kahit konting pagkain? Nakita nila si Rina na kasama ang mga kaibigan sa sala, nakahain ng mga mamahaling pagkain na in-order niya pa mula sa isang sikat na restaurant. Ang mga babae ay nagtatawanan at nagkukwentuhan habang kumakain ng masasarap na pagkain. Hindi ba't kumain na kayo kanina?
Tanong ni Rina. Mamaya na kayo ulit. Magtiis muna kayo. Sinubukan pa sana nilang makiusap ngunit itinoon na ni Rina ang buong atensyon sa mga kaibigan at hindi na ulit sila pinansin pa. Wala na silang magawa pa kundi tiisin na naman ang gutom. Sa sumunod na araw, napansin naman ng Emilia na talagang nahihina na si Eloise sa matinding gutom kaya muli na naman silang lumapit kay Rina. Sinabi ko naman, napaparusahan kayo hanggang sa hindi kayo natututo, hindi ba? Pero ma'am, hindi na po talaga namin kaya. Kahit konti lang po ay ayos na po sa amin. Mahinang sabi ni Edwin. Okay, kung talagang gutom na gutom kayo. Tumayo si Rina at pumunta sa kusina. Pagbalik nito, dala na ito ang isang pinggan ng ulam na halatang panis na. Kulay berde na ang ibabaw nito at may amoy na hindi maganda. Inilapag nito ito sa sahig, sa harap ni naman ng Emilia at Eloise. Kainin niyo yan, sabi ni Rina. Hanggang sa hindi kayo natututo at hindi niyo sinusunod ang gusto ko. Iyan lang ang makakainin niyo. Wala namang nagawa si Manang Emilia at Eloise, kundi tumanggap sa pagkain. Ngunit bago pa sila makakain, biglang bumukas ang pintuan ng mansyon. Isang lalaki nakasuot ng maayos sa damit ang pumasok. At iyon ay walang iba, kundi si Leonardo. Rina, I came home early to surprise you. Simula ni Leonardo. Ngunit biglang tumigil siya nang makitang eksenang nagaganap sa harap. Nakita nito si Rina na nakatayo sa harap ni naman ng Emilia at Eloise habang ang isang pinggan ng panis sa ulam ay nasa sahig. Natigilan ang lahat. At ang mukha ni Rina ay agad na nawala ng kulay. What is going on here? Sigaw ni Leonardo ng galit na galit. Mabilis itong tumakbo papunta sa kanila. Hinawakan nito ang balikat ng matanda at tinignan nito ng may pag-aalala. Mom? What are you doing here? I thought you were on vacation. And why are you on the floor? And why is there spoiled food in front of you? Nagulat si Rina sa biglang pagdating ng binata. Leonardo, hindi ko inaasahang uuwi ka ngayon. Matalim ang tingin na ibinaling ni Leonardo sa mapapangasawa. Anong ginagawa mo sa kanila, Rina? Kinabahan si Rina, pero sinubukan pa rin ito na ipagtanggol ang sarili. Natatakot naman si Eloise na baka mas kampihan pa ni Leonardo ang mapapangasawa nito. Hindi mo ba nakikita? Ang mga kasambahay mong to, hindi sila sumusunod sa utos ko kaya ayan, binigyan ko sila ng parusa. Ngunit mas lalong umapaw ang galit ni Leonardo nang marinig ang sinabi ni Rina. Kasambahay? Rina, this is my mother. Margaret Emilia Altamirano. Natigilan si Rina. Ganon din si Eloise na hindi naman makapaniwala sa narinig. Si Manang Emilia pala ang ina ni Leonardo. Pero paano nangyari yon? I had no idea she was here pretending to be a housekeeper. I truly thought she was away on vacation. But even if she was just a housekeeper, how could you treat anyone like this? Sigaw ni Leonardo. Hawak pa rin ang kamay ni Manang Emilia. You starved them? Gave them spoiled food? Talked to them like they're less than human? I can't believe this. I can't believe I was going to marry someone with a heart this cruel. Lalong napatigil si Rina sa naririnig. Hindi ito makapaniwala na ang matandang kasambahay na palagi nitong sinisigawan at pinapagalitan ay ang ina pala ni Leonardo. At lalong hindi nito inakala na magiging ganito kalakas ang galit ng binata sa kanya. Hindi pwede. Bulong ni Rina. Hindi ko alam na siyang iyong ina. Kung alam ko lang sana. Even if you didn't know, that's no excuse. Putol ni Leonardo. The way you treat people, especially those who work hard for you, shows who you really are. I came home to ask you to marry me sooner. But now I realize I cannot spend my life with someone who has no respect for others.
And as for you two, inalalayan ni Leonardo ang ina bago tumingin kay Eloise na animoy napako na sa kanyang kinatatayuan. I am so sorry you both have to go through this. Tiningdem din ni Leonardo ang ina na ngayon ay ibang-iba na ang aura. Halata na sa kilos nito na hindi ito isang simpleng kasambahay. Mom, bakit mo to ginawa? Bakit ka nagpanggap na kasambahay? Ang sabi mo ay nasa Canada ka. Why didn't you tell me you were here? Gusto ko makita kung anong tunay na ugali ng babaeng papakasalan mo, anak. Gusto kong malaman kung karapat-dapat ba siya sa'yo. Sagot ni Doña Emilia sa anak. Sinubukan pa ni Rina na lumapit kay Leonardo. Mga kamay na nanginginig habang sinusubukan na magpaliwanag. Leonardo, please. Hindi ko talaga alam na siyang iyong ina. Kung alam ko lang sana, hindi ko sana ginawa mga bagay na yun. Ngunit hindi na tumingin si Leonardo sa babae dahil sapat na ang nakita nito. I don't want to hear your excuses, Rina. What I saw here today is enough to show me who you really are. Hon, please. Hinarap naman ni Doña Emilia si Rina. Napapailing ang Doña at halatang sobrang disappointed. Hindi mo na kailangan na magpaliwanag pa. I gave you so many chances. Umasa ako na magbabago pang ugali mo at aayos ang pakikitungo mo sa amin. Pero lahat ng yon ay sinayang mo. Sa totoo lang, ilang beses ko nang gustong sabihin sa'yo kung sino talaga ako. Pero pinili kong ilihim para bigyan ka ng isa pang chance. But it was all useless. Sobrang disappointed ang itsura ni Doña Emilia habang si Rina ay umiiyak. Gusto ko rin na ang anak ko mismo ang makasaksi kung ano ang tunay mong ugali. Para hindi niya isipin na sinabi ko lang to para sirain ka. Gusto ko makita niya mismo kung paano mo kami pinahirapan. Lalo na si Eloise na naghihirap pa para sa kanyang pamilya. Lumapit si Manang Emilia kay Rina na umiiyak at patuloy na nagsasalita. At ngayon, sasabihin ko na rin sa'yo kung bakit ako nagpanggap na kasambahay dito. Nais kitang subukin dahil biglaan lang ang desisyon ni Leonardo na magpakasal sa'yo. At hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ka ng maayos. Kaya nagpa siya akong subukin kung anong uri ka ng tao. Kung karapat-dapat ka bang maging parte ng pamilyang Altamirano. Ngayon nga, nalaman ko na. I am sorry, pero hindi kita matatanggap bilang bahagi ng aming pamilya. Hindi ako pumapayag na may miyembro kami na mapagmataas, mapagmaliit ng ibang tao, at walang respeto sa mga taong nagtatrabaho ng mabuti. Lalo pang dumami ang mga luha sa mata ni Rina. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya na gawin ang mga yon. Nagkamali lang po ako, sana po mabigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ang pagkakataong binigay namin sa'yo ay sapat na. Sagot ni Doña Emilia. Hindi na kita mapapatawad para sa mga ginawa mo sa amin. Lalong-lalo na kay Eloise na walang ginawang masama sa'yo. Tumingin si Leonardo kay Rina at mariing nagsalita. When I first saw you, I thought you were the kindest person I'd ever met. That's why I decided to ask you to marry me. I'm not getting any younger, and I wanted to settle down with someone who had a good heart. I thought you were different from all the other women I'd met, but it turns out your character is worse than any of them. We're not going to get married. Dagdag pa ni Leonardo. Maririnig sa boses nito ang lungkot at disappointment. Pero mukhang malabo nang magbago ang pasya nito. Let's just end this relationship here and never cross paths again. I don't want anything to do with someone who treats others with such cruelty. Lumapit si Doña Emilia kay Rina. Hinaplos ang balikat. Patatawarin kita sa lahat ng ginawa mo sa amin ni Eloise. Sabi nito. Ngunit hanggang doon na lang yan. Hindi ka na makakabalik pa rito sa mansyon na to. Walang nagawa si Rina kundi ang tumango at tumalikod. Dahil kahit lumuhod pa ito,
ay wala nang makakapagpabago sa pasya ng mag-ina. Bago ito umalis, napalingon siya kay Eloise at ngumiti ng mahina. Pasensya na sa lahat. Bulong nito. Ngumiti rin si Eloise at tumango. Ayos lang po. Naiintindihan ko naman po kung bakit ninyo ginawa yon. Pagkatapos umalis si Rina, lumapit si Manang Emilia kay Eloise at niyakap ito ng mahigpit. Anak, pasensya ka na. Sabi ng matanda na may luha sa mga mata. Pasensya na ako nasaktan ka niya at kung kailangan kong itago ang totoo sa'yo. Hindi naman makapaniwala si Eloise sa lahat ng nangyari mula sa pagiging kasambahay hanggang sa pagkakaalam na ang matandang kasama niya pala ay ang ina pala ng may-ari ng mansyon. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad, Manang. Ma'am Emilia, sabi niya. Ngumiti naman ito sa kanya at nangako. Hindi ka na ulit niya masasaktan. Pangako. Lumabas ang katotohanan. Lumapit din si Leonardo kay Eloise at yumuko ng bahagya. Eloise, I am so sorry for everything you've been through. You didn't deserve any of that treatment. My mother told me how hard you work for, how much you care for your family. You're a better person than anyone I've ever met. Wala po kayong dapat hingi ng tawad sa akin, sir. Nauunawaan ko naman po lahat. Ngumiti si Leonardo at tumayo ng tuwid. Please, call me Leonardo, sabi nito. And as for your job here, you're not just a housekeeper anymore. You're a part of our family now. Naramdaman naman ni Eloise ng pag-init sa kanyang puso habang nakikinig sa mga salita ni Leonardo. Sa kabila ng lahat ng hirap na naranasan niya, ngayon niya naramdaman na may mga taong tunay na tatanggap sa kanya. Makalipas ang ilang araw matapos umalis si Rina, tahimik na muli ang mansyon. Nagsimula ng ayusin ni Leonardo ang mga bagay-bagay para tulungan si Eloise sa pagpapagamot ng kanyang ama. Habang si Doña Emilia naman ay lalong binibigyan ng pansin ng dalaga, tulad ng tunay na anak. Ngunit isang hapon, may nag-doorbell sa gate ng mansyon at doon nakita nilang isang lalaking kasama ang isang batang babae na mukhang 4 na taong gulang. Magandang hapon po. Bati ng lalaki nang buksan ni Eloise ng pintuan. Lumapit din ang mag-ina. Nagtataka kasi ngayon lamang nila nakita ang lalaki. Pero ang batang babae, nabuhat nito ay pamilyar sa kanila dahil may kamukha ito. Kamukha ng batang babae si Rina. Who are you? Tanong ni Leonard. Hindi po ako dito para makigulo. Hinahanap ko po si Leonardo Altamirano at si Rina Montefalco. Ako po si Mark de la Cruz. At ito po ang aking anak na si Rhea. Gusto ko lang po sana kayo makausap. Pinapasok nila ang mag-ama. At seryosong naupo ang mga ito sa sala habang si Eloise ay agad na naghanda ng maiinom nila. Kailangan ko pong sabihin sa inyo ang totoo. Si Rhea po ay anak ni Rina. Anak namin ang batang ito. Parang bomba na ibinagsak nito kaya silang lahat ay napatigil. Nagsama kami ni Rina ng ilang taon at bagaman hindi kami kasal, nagkaroon kami ng anak. Ngunit nagsimula na makilala niya si Leonardo. Sinimula na po niyang itago ang bata at aming pagsasama hanggang sa tuluyan niya ng pinutol ang koneksyon niya sa amin. Tinanggi niya na anak namin para matupad niya ang kanyang mga pangarap at kabilang na po doon ang pagpapakasal sa inyo, Sir Leonardo. Hindi sila makapaniwala. Kasi paano nagawa ni Rina na talikuran ng pamilya, lalo na ang isang walang kamuwang-umuwang na bata. Ang anak ko ay umaasa pa rin sa pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang ina. Minsan pa nga po ay tinatanong niya kung bakit hindi na siya binibisita ni Rina. Gusto ko lang pong malaman ninyo ang tunay na pagkatao ng babaeng pakakasalan mo. Hindi ko naman po gusto makasira ng relasyon pero nararapat lang po na malaman ninyo ang totoo. Napatigil si Leonardo sa narinig. Hindi nito inakala na may ganitong bahagi pa ng buhay ni Rina na itinatago nito sa kanila. Tumayo at lumapit ito kay Mark at sa bata. Mark, I'm so sorry.
Sabi nito ng may kalungkutan sa boses. I was blinded by what I thought was love. I trusted her completely, but I had no idea she was hiding something this big. I want to make everything right. Let's talk to Rina together so we can fix this for your family, especially for Rhea. Ngunit umiling si Mark at ngumiti ng mahinahon. Hindi na po kailangan, Sir Leonardo. Wala naman po akong ibang hiling kundi malaman ninyo ang totoo. Gusto ko lang po na malaman ninyo na pamilyadong tao si Rina at napabayaan niya lang ang bata dahil sa pag-aasam niyang makasama kayo. Thank you for telling me this, sabi ni Leonardo. I'll do my best to convince Rina to come back to you and Rhea. A child deserves to have their mother's love. Nagpasalamat naman si Mark at kinuha ang kamay ni Rhea bago sila umalis. Pagkatapos silang umalis, tahimik na tumayo si Leonardo sa sala. Iniisip nito ang lahat ng mga bagay na itinago ni Rina. Isang araw pagkatapos noon, biglang dumating si Rina sa mansyon. Ang mga mata na namamaga mula sa pag-iyak, agad itong lumapit kay Leonardo para humingi ng tawad at humiling ng isa pang chance. Leonardo, please, patawarin mo ako. Pagsusuma mo nito. Hindi ko naman sinasadya na itago sa'yo ang lahat ng yan. Minahal kitang talaga. At gusto kong makasama ka habang buhay. Huwag mo naman akong iwan, please. Rina, I already know everything about Mark and Rhea. Sabi ni Leonardo. You hid your own child just to get what you wanted? I can't forgive you for that. It's not just about how you treated my mother and Eloise anymore. It's about how you abandoned your own daughter who needs you. Lumapit ito kay Rina at patuloy na nagsasalita. Our relationship is over, so there is no going back. Instead of begging me to stay with you, go back to Mark and Rhea. Be the mother your child deserves. That's the only way you can make things right. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Rina. Alam nitong huli na ang lahat. Hindi na nito maibabalik pa ang tiwala at pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Leonardo. Tumango na lamang ito at tumalikod. Sapo ang dibdib habang lumalakas ang mansyon. Nang makalayo si Rina, lumapit si Manang Emilia kay Leonardo at hinaplos ang balikat nito. Huwag ka mag-aalala, anak, sabi ng matanda. Tama lang ang ginawa mo. Ang isang tao na hindi kayang mahalin ang sarili niyang anak ay hindi karapat-dapat ng pagmamahal ng iba. Hindi naging madali ang lahat para kay Leonardo matapos ang mga nangyari. May mga gabing tila paulit-ulit siyang binabalikan ng mga desisyong ginawa niya. Mga taong pinagkatiwalaan, mga maling pag-ibig, at mga pagkakataong pinalampas niya dahil sa pagiging bulag sa katotohanan. Kinailangan niya magsimulang muli. Hindi lamang sa trabaho, kundi pati na rin sa sarili niyang pananaw sa buhay. Tahimik, ngunit buong loob niyang tinulungan si Eloise, lalo na sa pagpapagamot ng pamilya nito. Walang hinihinging kapalit, walang pinapangakong kahit na ano. Para kay Leonardo, iyon ang paraan niya ng pagtatama sa lahat ng mga nagawa. Hindi upang mapatawad ang sarili, kundi upang kahit papaano ay mabawasan ng bigat na matagal nang nakadagan sa konsensya. Pagkatapos ng lahat, tuluyan nang nawala si Rina sa kanyang buhay. Wala nang tawag, wala nang mensahe, wala nang kahit na anong paliwanag. At sa pagkakataong yon, hindi na hinabol pa ni Leonardo ang anino ng babaeng minsan niyang inakala na perpekto. Sa halip, ibinaling niya ang buong atensyon sa kanyang propesyon, sa kanyang pagiging doktor sa Russia. Doon niya muling binuo ang sarili. Unti-unti, inaayos ang mga sirang bahagi ng kanyang buhay. Samantala, nananatili naman si Eloise sa mansyon bilang kasambahay ng pamilya. Ngunit, marami na ang nagbago. Dumami ang mga kasambahay. Naging mas maayos ang sistema at nawala ang takot na dati bumabalot sa bawat sulok ng mansyon.
naging magaan ang lahat. At sa lahat ng tauhan, si Eloise ang pinakamalapit sa puso ni Doña Emilia. Mabuti kang bata. Madalas itong sabihin kay Eloise. At bihira ng katulad mo. May malasakit kahit walang kapalit. Hindi nagbago si Eloise. Nanatili siyang masipag, magalang at tapat sa kanyang trabaho. Para sa kanya, sapat nang makita ang katahimikan sa mansyon at malaman na kahit papaano ay gumaan na ang buhay ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga taon, paminsan-minsan umuuwi si Leonardo sa bansa, madalas upang bisitahin ng ina. Tuwing dumarating ito, may kakaibang kaba sa dibdib ni Eloise. Hindi yon ingay, hindi rin pananabik na lantad. Isa lamang iyong tahimik na pakiramdam na unti-unting lumalalim sa bawat pagbabalik ng binata. Sa simula, inakala niyang paghanga lamang iyon, utang na loob, pagkilala sa kabutihang minsang ibinigay sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napansin niyang hindi na ganong kasimple ang nararamdaman niya. Mas tumatagal ang sulyap niya kay Leonardo. Mas nagiging mabigat ang tibok ng kanyang puso. Tuwing maririnig ang boses nito, mas nagiging mahirap umiwas. Alam niyang hindi niya dapat gustuhin ang binata. Magkaiba ang mundo nila. Siya ay isang kasambahay. Si Leonardo naman ay isang doktor na may pangalan, edukasyon at buhay na hindi kailanman iikot sa kanya. Paulit-ulit niyang pinapaalala iyon sa sarili. Paulit-ulit din niyang sinusubukang pigilan ang damdaming unti-unting sumusulpot. Ngunit may mga bagay pala na kahit anong pagpigil ang gawin mo, kusa pa rin tumutubo. At sa bawat taon na lumilipas, sa bawat pagbabalik ni Leonardo, mas lalo lang naging malinaw kay Eloise ang isang katotohanan na kinatatakutan niyang aminin. Hindi na ito simpleng paghanga. Hindi na rin ito utang na loob. Isa na itong damdaming pilit niyang itinatago. Isang pag-ibig na alam niyang hindi niya kailanman dapat ipaglaban. Sa kabila ng malinaw na pagkaunawa ni Eloise sa sariling damdamin, pinili pa rin niyang ikulong iyon sa pinakatahimik na bahagi ng kanyang puso. Dahil wala siyang karapatan na magkamali at maramdaman ang damdaming iyon. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman, kundi sa mga taong posibleng masaktan kapag pinairal niya ang sarili. Ayaw niyang sayangin ang tiwalang binigay sa kanya ni Doña Emilia. Ang babaeng tumanggap sa kanya sa mansyon ng walang tanong, nagbigay ng trabaho noong halos wala siyang mapuntahan, at itinuring siyang parang anak. Sa bawat paalala nito na magpahinga siya, sa bawat tanong kung may problema ba siya, sa bawat haplos ng malasakit, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kasalanang hindi pa man niya ginagawa, ngunit umiiral na sa kanyang puso. Ngunit, napipigilan nga ba ang pusong umiibig? Sa tuwing bumubukas ang malaking pinto ng mansyon at maririnig niya ang yabag ng mga paa ni Leonardo, kusang bumibilis ang tibok ng kanyang dibdib. Kahit hindi pa niya ito nakikita, alam ng puso niya na naroroon ito. At kapag nakita niya ng binata, pakiramdam niya ay parang may mahigpit na humihila sa kanya papalapit. Habang ang isip niya ay pilit itong tinutulak palayo. Eloise, madalas itong tawag sa kanya. Sa bawat pagbigkas ang pangalan niya mula sa bibig ni Leonardo, parang may kung anong sumisikip sa kanyang lalamunan. Isang pakiramdam na gusto niyang sumagot. Ngumiti. Tumingin ng matagal, ngunit pinili niyang yumuko at sumagot ng maayos, tulad ng nararapat. Maayos ba ang lahat dito? Hindi ka naman ba nahihirapan sa mga gawain? Tanong nito minsan, habang nakatayo sa may hagdan at pinagmamasdan ang abala nilang paghahanda. Opo, sagot niya. Pilit pinatatag ang boses. Ayos naman po at masaya rin po ako sa mga ginagawa ko dito. Ngunit hindi doon natatapos si Leonardo. Lalapit ito, minsan ay may bahagyang kunot noo. Tila sinusuri kung totoo ba ang sagot niya. Tatanungin kung hindi ba siya napapagod.
Kung sapat ba ang pahinga niya? Kung may kulang ba sa gamit niya? Mga tanong na para sa iba ay karaniwan lamang, ngunit para kay Eluine, bawat isa ay parang dagdag na dahilan upang mahulog siya lalo. At yon ang kinatatakutan niya. Dahil sa paraan ng pagtrata sa kanya ni Leonardo, lalong nagiging mahirap ang magpigil. Hindi ito kailanman naging mapagmataas. Hindi rin ito naging malamig o distansya. Sa halip palagi itong may respeto. Isang bagay na bihira niyang maranasan mula sa mga taong mas mataas ang estado sa buhay. Kapag umuuwi si Leonardo mula Russia, hindi nawawala ang mga pasalubong na laging nagsasabi sa kanya na naaalala siya nito. At doon siya mas lalong nalulunod dahil paano niya ipapaliwanag sa sarili na ang simpleng naaalala kita ay sapat na upang guluhin ang buo niyang mundo. Sinisiguro rin ni Leonardo na komportable siya sa trabaho. Kapag napapansin nitong madalas siyang tahimik, tatanungin kung may iniisip pa siya. Kapag nakikita nitong may galos ang kanyang kamay, agad ito nag-aalok ng gamot. Minsan pa nga ay ito mismo ang kukuha. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Sabi nito minsan, may bahid ng pag-aalala ang mukha at tinig. Sa gabing iyon, halos hindi naman nakatulog si Eluine. Dahil sa bawat salitang iyon, pakiramdam niya ay lalo siyang nagiging makasarili sa damdaming pilit niyang tinatago. Mas lalo pang naging mahirap ang lahat dahil kay Doña Emilia. Kung si Leonardo ang dahilan ng tibok ng kanyang puso, si Doña Emilia naman ang dahilan kung bakit siya nagigilty sa bawat tibok nito. Hindi siya nito tinuturing na kasambahay lamang. Hindi kailanman. Dahil para na talagang anak ang tingin nito sa kanya. Alagang-alaga siya nito at lahat ay pansin nito. Madalas siyang tanungin kung kumain na ba siya, kung kamusta na ang pamilya niya, kung may kailangan ba siyang tulong. May mga gabing tinatawag siya nito upang samahan sa sala, magkwento tungkol sa nakaraan, magbahagi ng payo para sa isang ina na nakikipag-usap sa anak. At sa mga sandaling yon, lalo niyang nararamdaman kung gaano siya kaswerteng naroon at kung gaano kalaking kasalanan ang nararamdaman niya kay Leonardo. Paano ka iibig sa anak ng babaeng nagbigay sa iyo ng tahanan? Paano ka magmamahal ng isang lalaking hindi mo kailanman dapat pangarapin? Sa bawat sandaling magkasama silang tato, si Doña Emilia, si Leonardo at siya, pakiramdam ni Eluine ay parang nasa gitna siya ng isang larawang napakaganda. Ngunit hindi siya kailanman bahagi ng tunay na kwento. Kaya pinili niyang manahimik. Pinili niyang ilayo ang tingin kapag nahuhuli niyang nakatitig siya ng mas matagal kesa sa nararapat. Pinili niyang umatras kapag nararamdaman niyang masyado na siyang nagiging komportable. Pinili niyang ipaalala sa sarili na siya ay naroon upang magtrabaho, hindi upang umibig. Ngunit sa katahimikan ng gabi, kapag mag-isa na lamang siya sa kanyang silid, doon siya nilulunod ng katotohanan na mahal niya si Leonardo. Hindi niya iyon ginusto, hindi niya iyon pinili. Ngunit naroon iyon, tahimik, totoo at masakit. Kasi alam niyang hindi dapat at marahil sapat na sa kanyang mahalin ito mula sa malayo. Sapat na ang manatili sa lugar na itinakda para sa kanya. Sapat na ang pag-ibig na hindi kailanman hihingi ng kapalit. Dahil ang pag-ibig na hindi dapat ay minsan mas mabigat dalhin kaysa sa pag-ibig na hindi nasusuklian. Noong siya ay nagkaroon ng mahabang bakasyon, umuwi siya sa kanyang pamilya sa probinsya at naisip niya na baka doon ay makapag-move on na siya. Sa pag-uwi niya sa kanila, dala niya hindi lamang ang pagod ng katawan kundi ang bigat ng damdaming matagal niya nang kinikimkim. Para bang sa pag-uwi niya roon, umaasa pa rin siyang baka may maiwan siyang nararamdaman, ngunit alam niyang hindi ganong kadaling takasan ng puso. Masaya ang kanyang pamilya na makita at makasama siyang muli. Nariyan ang yakap ng kanyang ina na laging may kasamang luha. Ang tahimik ngunit matibay na tapek ng kanyang ama sa balikat.
at ang mga ngiting puno ng pananabik ng kaniyang mga kapatid. Ngunit kahit na ganoon, ramdam nilang may kung anong mabigat sa kanya. Hindi niya na magagawa na magkunwari. Kinagabihan, matapos ang hapunan, nagtipon-tipon silang pamilya sa munting sala. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Doon sa harap ng mga taong pinakamamahal niya, tuluyan niyang ibinaba ang mga pader na matagal niyang itinayo. May sasabihin po sana ako. Mahinang panimula ni Eluine. Nagkatingin na naman ang kanyang mga magulang. Ramdam nila ang bigat ng boses ng kanilang anak. May nararamdaman po ako para sa amo ko. Pag-amin niya, halos pabulong. Para po kay Leonardo. Sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi dahil sa galit o pagkabigla, kundi dahil sa pag-unawa. Alam ng kanyang mga magulang kung gaanong kalalim magmahal si Eluine at kung gaano rin ito marunong magsakripisyo. Mali po, agad niyang dagdag. Mabilis sa tinakpan ang panginginig ng kanyang tinig. Alam ko pong mali. Alam ko rin po kung gaanong kalayo ang pagitan namin. Mahigpit na hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Anak, malumanay nitong sabi. Hindi kasalanan ng umibig. Ngunit sumingit ang kanyang ama. Hindi upang sabayin, kundi upang ihanda siya sa katotohanan. Pero minsan, sabi nito, hindi lahat ng pag-ibig ay para sa atin. Ipinaliwanag nila sa kanya ang mga bagay na matagal na rin niyang alam, ngunit ayaw lamang niyang tanggapin. Na ang mga taong tulad ni Leonardo, mayaman, edukado, ay may sariling mundo. Madalas naghahanap ng kapatayin nila. Hindi dahil sa pagiging mapagmataas, kundi dahil ganoon ang kinagisnan nilang buhay. Maganda ka anak, sabi ng kanyang ina, bagyang hinahaplos ang kanyang pisngi. Hindi lamang sa panlabas, kundi pati sa loob. Pero ayaw naming masaktan ka. Kung itutuloy mo yan, dagdag ng kanyang ama, ikaw lang din ang masasaktan sa huli. Dahil magkakaibang mundo kayo. Hindi iyon sinabi upang pigilan siya, kundi upang protektahan. Tahimik namang tumango si Eluine. Alam ko po, hindi naman po ako umaasa na magugustuhan niya ako at alam ko rin po ang limitasyon ko. Ngunit kahit na ganon, masakit pa rin marinig ang mga salitang yon. Masakit, ngunit totoo. Sa gabing yon, habang nakahiga siya sa kanilang munting silid, tumitig siya sa kisame at muling binalikan ang lahat. Ang mga ngiti ni Leonardo, ang mga pasalubong, ang mga simpleng tanong kung ayos lang ba siya. Unti-unti, doon nabuo ang kanyang pasya. Pipigilan niya ang kanyang nararamdaman. Hindi dahil duwag siya, hindi dahil wala siyang lakas ng loob, kundi dahil mahal niya ang sarili niya at ayaw niyang sirain ang mundong matagal niya nang binuo. Sa sumunod na linggo ay nagpaalam siya sa kanyang pamilya. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit may bagong tibay sa kanyang loob. Ang mga yakap ng kanyang ina ay mas mahigpit. Ang mga bili ng kanyang ama ay mas seryoso. Parang alam na lang may isang bahagi ng kanilang anak na maiiwan sa probinsyang iyon. Pagbalik niya sa mansyon, iyon lamang ang laman ng kanyang isipan. Pigilan mo ang damdamin mo, Eluine. Sa bawat pagtapak niya sa marmol na sahig, sa bawat pag-aayos niya ng mga gamit, inuulit-ulit niya yon sa sarili. At nang muli niyang marinig ang pamilyar na tinig ni Leonardo, nang makita niya ito nakatayo sa sala, may ngiting tila laging handang sumalubong sa kanya. Ramdam niyang muli ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong yon, pinili niyang yumuko. Pinili niyang umatras. Kahit gaano pa kalakas ang sigaw ng kanyang damdamin, mas pinili niyang sundin ang tinig ng katotohanan. Masakit, oo. Mahirap, sobra. Ngunit alam niyang iyon ang tamang gawin. Dahil minsan, ang pinakamatapang na uri ng pag-ibig ay ang pag-ibig na marunong magpakawala. Matagal nang buo ang pasya sa isip ni Eluine.
Sa bawat araw na nagising siya sa mansyon, sa bawat tahimik na pag-aayos ng mesa, sa bawat paglalakad niya sa maluluwang na pasilyo, lagi niyang pinapaalala sa sarili kung sino siya at kung saan siya dapat manatili. Isa lamang siyang kasambahay, isang taong nakikitira sa kabutihan ng mga Altamirano. At si Leonardo ay isang mundong hindi niya kailanman dapat pasukin. Kaya sinadya niyang magbago. Hindi niya siya ganong tumitingin sa mata ng binata kapag kinakausap siya nito. Mas maikli na ang kanyang sagot. Mas formal. Mas maingat. Hindi na siya nagtatagal sa iisang silid kapag naroon si Leonardo. At kahit na masakit, kahit pakiramdam niya ay may bahaging pinupunit sa kanyang dibdib, pinili niyang umatras. Ito ang tama. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ito ang nararapat. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Isang hapon, habang abala sa pagwawalis sa may bahagi ng silid aklatan, hindi niya namalayang bukas ang pinto patungo sa maliit na veranda, kung saan madalas mag-usap ang mag-ina. Tahimik ang paligid, kaya malinaw na malinaw ang kanyang pandinig. Ang bawat salitang binibigkas mula roon. Leonardo, marahang sambit ni Doña Emilia, ngunit may bigat at lambing sa tinig. Hanggang kailan mo pa balak itago? Napahinto naman si Eluine sa pagwawalis. Ma, sagot ang binata at tila nag-aalinlangan. Huwag mo nang itangge. Putol pa ng ginang. Anak kita, kaya kilala kita. I know you like her. Matagal na. Nanlamig ang mga kamay ni Eluine. Hindi niya intensyong makinig, ngunit tila nanigas ang kanyang katawan sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ng mga ito. Ngunit, nang marinig niya ang sunod-sunod na sinabi, lalo siyang natigilan. I know you like Eluine, dagdag ni Doña Emilia. Gusto ko siya para sa'yo. Mabuti ang puso at totoo ang intensyon. At wala namang masama kung magustuhan ninyong isa't isa. Parang huminto ang mundo. Hindi maaari. Tila napaka-imposible. Iniisip niya pa na baka'y panaginip lang ito. Pinilit niyang magising, ngunit naroon pa rin siya sa kanyang kinatatayuan. Malinaw ang nakikita ang mag-ina at naririnig ang usapan ng mga ito. Ma, marahang sagot ni Leonardo, ngunit ramdam ang lalim ng emosyon. Hindi ganon kadali. Alam ko, tugon ng ginang. Pero mahihirapan ka kung patuloy mong itatago ang nararamdaman mo para sa kanya. I know you like her for a long time now. Wala namang masama kung aamin ka na sa kanya, hindi ba? Nabitawan ni Eluine ang hawak niyang walis. Isang tunog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Napalingon ang mag-ina. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang gulat ni Doña Emilia, ang pagkabigla ni Leonardo, at ang pamumutla na Eluine na tila na huling gumawa ng kasalanan. Hindi naman niya sinasadya. Eluine, mahinang sabet ng ginang. Hindi niya alam kung uunahin ba ang hiya, ang takot, o ang biglang saya na umaakyat sa kanyang dibdib. Yumuko agad siya. Nanginginig ang boses. Pasensya na po, mabilis niyang sabi. Hindi ko po sinasadya. Aalis na po ako. Ngunit bago pa siya tuluyang makatalikod, mabilis nang lumapit si Leonardo. Hinawakan nito ang kanyang braso ng maingat. Hindi mapang-angkin, ngunit sapat upang patigilan siya. Wait, wika nito. Please, let's talk. Nanlaki ang mata ni Eluine. Sir, let's talk. Ulit ang binata na mas mababa ang tinig, mas personal. Tumango si Doña Emilia. May lambing sa mga mata. I'll give you space. Sabi nito bago tahimik na lumayo. Niiwan silang dalawa. Hindi ko pa sinasadya. Maling simula ni Eluine at nanginginig ang mga labi. Kung may narinig man po ako, hindi mo kailangang magpaliwanag. Putol ni Leonardo. Ako ang dapat. Huminga ito ng malalim. Parang inaayos ang sarili. Matagal na kitang napapansin. Diretsong sabi nito.
Hindi dahil kasambahay ka rito. Hindi dahil nandito ka araw-araw. Kundi dahil sa kung sino ka. Umiling si Eloise, pilit pinipigilan ng luha. Hindi po dapat. Alam ko. Agad na sagot ni Leonardo. Alam ko kung anong iniisip mo. Pero hindi ko rin kayang magsinungaling. At hindi ko na rin kayang itago pa ang totoo. I like you, Eloise. Parang gumuho ang lahat ng pader na maingat niyang itinayo. Pero mali po. Mahina niyang sabit nangingilid ang luha. Hindi po tama. Amo ko po. Hindi kita kailanman tinuring na kasambahay dito sa mansyon. Mariing tugon ni Leonardo. At ayokong ituring mo ang sarili mo na ganoon. Napailing siya. Hindi niyo po alam kung gaano ko pinipilit pigilan to. Pag-amin niya, tuluyan ang tumulo ang luha. Ayoko masirang tiwala ni Doña Emilia. Ayoko masaktan. Ayokong umasa. Lumapit pang binata, hindi upang hawakan siya, kundi upang masigurong naririnig niya ang bawat salita. Hindi kita pinipilit na tanggapin ang damdamin ko sa'yo. Gusto ko lang maging tapat. Kasi kung hindi ko sasabihin ngayon, habang may pagkakataon, habang buhay ko ay yung pagsisisihan. Tahimik si Eloise, nanginginig, nalilito, nasasaktan at umaasa sa parehong oras. Hindi ko hinihingi ang sagot mo ngayon. Dagdag ni Leonardo. Ang hinihiling ko lang, huwag mong ituring na kasalanan ang nararamdaman mo. Tumingala siya at sa unang pagkakataon hindi siya umiwas. At kung sakaling piliin mong lumayo, mahinang dugtong ng binata, rerespetuhin ko. Pero gusto kong malaman mo, totoo ito. Matagal na nakayuko si Eloise. Matapos ang pag-amin ni Leonardo, pakiramdam niya ay nasa pagitan siya ng pangarap at realidad. Isang hakbang lang ang pagitan, ngunit nakakatakot pa rin tumawid. Huminga siya ng malalim, tsaka dahan-dahan nagsalita. Sir Leonardo, nanginginig ang boses niya. Kung alam niya lang po kung ilang beses kong sinubukang kalimutan, kung ano man ang nararamdaman ko para sa inyo. Napatingin ang binata sa kanya. Walang imik. Pinakikinggan ng bawat salita na tila matagal nang naghihintay na marinig. Pinilit kong ipaliwanag sa sarili ko na paghahangalag to. Patuloy niya. Na baka nadadadala lang ako sa kabutihan ninyo. Sa paraan ng pagtrato ninyo sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na hindi kami bagay na kayo may mayaman. Edukado. Samantalang ako ay isa lang kasambahay. Suminghot siya, pilit pinipigilan ang luha. Iniisip ko po na sa huli, ako lang masasaktan dahil magkaibang mundo natin. Kaya pinili ko pong umatras. Pinili ko pong itago. Dahan-dahang lumapit si Leonardo. Hindi dahil para hawakan siya, kundi para iparamdam na naroon lang ito. Eloise, mahina nitong saad. Walang kahit anong sinabi mo ang nagbago sa nararamdaman ko. Umiling ang binata. May munting ngiti sa labi. Hindi ko kailanman tinignan ang estado ng buhay mo. Dugtong nito. Hindi ko binilang kung anong meron ka o wala. Ang mahalaga sa akin ay kung anong nararamdaman natin kapag magkasama tayo. Kung paano ka mag-alala sa iba, kung gaano ka katotoo. Tumingala si Eloise, nangingilid ang luha. Pero sir, hindi mo kailangang matakot sa kahit na ano. Ginusto ko ang lahat sa'yo at mamahalin kita ng buong buo. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Tapos, sa unang pagkakataon, buong tapang na nagsalita si Eloise. Gusto rin po kita, pag-amin niya. Kaya nga po ako natatakot. Parang may liwanag na dumaan sa mga mata ni Leonardo. Hindi ito tumalon sa tuwa. Hindi rin ito agad na lumapit. Parang ayaw nitong sirain ng sandaling yon. Kung ganon, maingat itong tanong, halos pakiusap na. Maaari ba kitang ligawan? Manligaw.
Isang salitang akala niya kailanman ay hindi iuukol sa kanya ng isang Leonardo Altamirano. Hindi agad siya sumagot. Sa halip naisip niya ang kanyang pamilya, si Doña Emilia, ang lahat ng takot na matagal niyang binuhat. Ngunit naisip din niya ang isang katotohanan na sa unang pagkakataon, may taong pumiling makita siya, hindi bilang katulong, kundi bilang babae. Tumango siya. May munting ngiti sa labi, kahit nanginginig pa rin ang kamay. Opo, sagot niya. Pwede po. Hindi naman napigilan ni Leonardo ang ngiti. Isang ngiting puno ng ginhawa at pasasalamat. Parang matagal din niyang hinintay ang sagot na yon. Thank you. Mahina niyang sabi. I won't waste this chance. Hindi nagtagal, sabay nilang hinanap si Doña Emilia. Nang marinig ng ginang ang kanilang sinabi, agad itong napangiti. Isang ngiting parang matagal na nitong alam ang mangyayari. Ay, salamat naman. Masayang sabi nito. Akala niyo ba hindi ko mapapansin? Nagkatinginan sina Eloise at Leonardo. Parehong bagyang nahiya. Masaya ako para sa inyong dalawa. Dagdag ni Doña Emilia. At huwag ka mag-aalala, Eloise. Hindi kita pinagstay dito bilang katulong lang. Pamilya ka na. Hindi naman napigilan ni Eloise ng luha. Lumapit siya at marahang niyakap ang ginang. Isang yakap ng pasasalamat, ginhawa at bagong simula. Sa araw na yon, hindi lang pag-amin ang nangyari. May dalawang pusong piniling maging tapat. At isang babaeng unang beses naniwala na baka pwede rin pala siyang mahalin. May mga kwento ng pag-ibig na isinilang sa marangyang mundo. Sa pagitan ng mga taong parehong estado, parehong antas ng buhay. Ngunit may mga kwento rin tulad ng kay Eloise at Leonardo na nagpapatunay na hindi kailanman naging sukatan ng yaman, apelido o katayuan upang matagpuan ang tunay na pagmamahal. Dahil ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi nagtatanong kung sino ka sa mata ng mundo. Tanging ang tanong nito, sino ka kapag magkasama tayo? Naging tapat si Leonardo sa panliligaw kay Eloise na maging ang pamilya ng dalaga ay niligawan nito. At si Eloise, hindi niya kailanman ginamit ang pagmamahal ni Leonardo upang umangat. Nananatili siyang totoo sa sarili, masipag, mapagkumbaba, at may pusong inuuna pa rin ng pamilya at ang mga taong nagtitiwala sa kanya. Unti-unti, napatunayan nila na normal lang palang magmahal. Kahit pa sa simula, ay akala ng mundo'y imposible. Hindi kailangan ipaglaban sa sigawan kundi sa paninindigan. Hindi kailangan patunayan sa lahat kundi sa isa't isa. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw. Sila ang tahanan ng isa't isa. Lumipas ang mga taon. Isang umagang puno ng sikat ng araw ang naging sakses sa kanilang pag-iisang dibdib. Nandoon ang pamilya ni Eloise, ang kanyang mga magulang na may luha sa mga mata at ngiting puno ng pagmamalaki. Nandoon si Ginang Emilia, nakasuot ng simple ngunit elegante, hawak ang panyo habang pinagmamasa ng dalawa. Hindi ako nagkamali, mahina nitong sabi habang pinupunasan ng luha. Ang pagmamahal, kapag tama, kusang nagiging payapa. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang langit at lupa, hindi upang magbanggaan, kundi upang magsama. Ilang taon pang lumipas, pinagpala ang kanilang pagsasama ng isang anak. Isang batang bunga ng pag-ibig na hindi kailanman tumingin sa estado ng buhay. Isang batang pinalaki sa pagmamahal, paggalang at pagpapahalaga sa pagkatao higit sa material na bagay. Sa bawat halakak ng bata, mas lalo nilang nauunawaan kung bakit kailangang pagdaanan ng lahat ng sakit, takot at pagdududa noon. Masaya si Leonardo, hindi dahil sa tagumpay sa trabaho, kundi dahil may tahanan siyang inuuwian. Masaya si Eloise, hindi dahil sa kung ano ang naabot niya, kundi dahil minahal siya ng buo, walang kondisyon. At si Ginang Emilia, syempre, isa na ito sa napakasayang lola sa mundo.
Masayang-masaya ang ginang nang dumating ang apo nito. Ipinagmamalaki din ito ang babaeng pinakasalan ng anak at nagbigay sa kanya ng apo. Tungkol naman kay Rina, tanging iilang balita na lamang ang naririnig nila na sinusubukan nitong ayusin ang sarili at ang relasyon nito sa anak. Walang galit, walang paghihiganti. Dahil natutunan na rin nila ang mga kapayapaan ay mas mahalaga kesa sa pagbabalik tanaw sa sakit. Ang nakaraan ay nananatili sa likod bilang aral, hindi bilang tanikala, at dito nagtatapos ang kanilang kwento. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng kapantay sa yaman, kundi kapantay sa puso na minsan ang taong akala mong hindi mo maaaring mahalin ay siya palang magpapatunay na karapat-dapat kang mahalin ng buo. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung sino ka sa simula. Ang mahalaga kung sino ka sa paglipas ng panahon at kung mananatili ka bang tapat. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.